Andito naman po ang inyong lingkod na si Lola Kikay. Napakaganda po ng topic natin ngayon about sa pagkukulay. Ano mga developer or percent na gagamitin natin kapag gusto nating magkulay? Gusto natin ang sakto lang sa kulay? Mapusyaw? Ano nga bang ginagamit o hinahalo sa mga pangkulay? Ba't natin ilagay na developer? Percent ng developer. First up, heto na muna, mag-a-analyze muna tayo ng kanyang hair. Ayan, mag-reban po tayo, mag-hair color tayo, mag-treatment. Bago po tayo mag-start, na ulit yung sinasabi, handa po natin ang ating mga kakailangan at gagamitin para sa kanyang hair. So, bago po tayo mag-start, mag-haircut muna tayo. Muna natin yung mga dry hair sa mga dulo-dulo. Lagyan natin ng korte ang kanyang hair. Kaya nag-straight cut lang tayo. Ayan na, tapusin nyo po hanggang dulo, hanggang sa pagkukulay. Alaman nyo kung anong mga technique na paghahalo ng mga developer at anong mga percent. Kung anong gusto nyo ma-achieve or result pag kayo ay nagkulay ng inyong hair. Kaya lang, sakto lang o mas mapusyaw. Apo pala sa mga bago palang viewers ni Lola Kikay, ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na po sa aking YouTube channel. Don't forget na click the notification bell para laging update sa mga kakikaya ni Lola Kikay. After na po natin siyang ma-haircut, heto, i-ready na po natin ang pag-sectioning sa kanyang hair. Ayan, sectioning lang po natin sa apat. Ayan, 1, 2, 3, 4. At pagkatapos ay, ito na po ang ating gagamitin na pang-ribbon sa kanya. At A, ang ANW. Forget, laging i-check ha, for natin magpahid sa kanyang hair para makasigurado hindi tayo magkamali kasi mahirap nang mag-ulit, matrabaho at konsumo sa oras. Ayan, set A. Pagkatapos, siyempre don't forget ang balabal para iwas sa mga tulo-tulo ng gamot para protection din sa ating kliyente. Naman, siyempre ang ear cover. Iwasan ng skin irritation sa kanyang tainga. Siyempre, huwag kakalimutan na mag-gloves naman tayo para protection din sa ating mga kamay. O, diba? Ito na nga at kumuha lang tayo ng bahagyang buhok. Kapal, manipis lang po. Sigurado na malalapatan ang bawat hibla ng kanyang buhok. Ayan, habang pinapahira na natin siya ng gamot at pang-ribbon na set A, forget na huwag pasasayarin sa anit. Half inch from the scalp. Iwasan natin pagka-iritasyon, pagkakalbo, sugat-sugat ng kanyang anit. Hindi po natin iisipin, tatandaan ang safety ng ating kliyente. Hindi po tayo magkaroon ng problema. Sinsil at sipat-sipati nating maigi ang pagpapahid natin ng gamot sa kanyang hair at i-massage para lahat ng bawat hibla ay talagang malapatan ng gamot. Tingnan natin ang damdami ang ating ginagawa. Matyaga at haba ng pasensya. Maging maganda ang kalalabasan ng ating ginagawa. Pre, matutuwa sa atin ng ating kliyente. Naman, sulit ang ibabayad sa atin ng kliyente dahil hindi rin po biro ang magpaganda ng hair. Medyo magastos at medyo pricey nga naman. Titin ko po sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na po kayo at click the notification para lagi-update sa mga kakikaya ni Lola Kikay. Huwag pahuli pagdating sa pagpapaganda ng hair. Kaya, dire-diretso lang hanggang sa matapos natin kabuuan ng kanyang hair. Kung natapos natin pahiran ng kabuuan ng kanyang hair, wait lang po tayo ng 25 minutes at pag hindi pa luto, dagdag lang tayo ng 5 minutes hanggang sa maluto ang kanyang buhok. Kaya tapos na po ang ating paghintay, umabot din ng 1 hour and 20 minutes. Siya, tara, andawan na po natin. Andawan lang po natin siya ng tubig, hindi po tayo gagamit ng shampoo. Ito, i-blower na po natin. Kahit na ganito po ang gagamitin natin suklay. Hetong malaki ang ipin para madali po siyang masuklay. Mga rebonded po ang hair, dapat po ganito po ang inyong suklay. Hagya po natin suklayin at patuyin po natin ng 100% para paghagod natin ng plancha ay maganda po natin siyang mahahaguran. Hindi po magpuputok-putok ang dulo. Hindi magtatanggal kapag 100% na tuyong-tuyo ang kanyang hair pag ating ipinlansya. Kaya nakita naman nyo, tapos na nating i-blower at yung tuyo ng 100% ng kanyang hair. Ito na po, mag-start na po tayo mag-sectioning ng kanyang hair. Kaya kumuha lang po tayo ng bahagyang manipis na buhok. Po tayo mag-start ng pagplancha ng kanyang buhok. Hindi po tatandaan, manipis na manipis lang po para lahat ay masigurado malalapatan ng ating plancha. Isang technique din siya na mas dali siyang mauunat. Buhok ng ating kliyente, maging matyaga sa pagpaplancha para maiwasan po na magkaroon tayo ng back job. Diretso lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair.
Napansin niyo naman habang hinahagod nyo ay kumikintab na at nagpipino na ang kanyang hair. Ibig sabihin po ay nai-straight na ang kanyang hair. So, heto, tulad nito, ayan, kumikintab na at nagpipino na, ibig sabihin po ay straight na. Uli ng bahagyang manipis na hair hanggang sa matapos po natin ang kabuuan ng kanyang buhok. Basta tuloy-tuloy lang, mamadaliin ang trabaho upang maging maganda ang resulta. Para tamang init ang aakma sa kabuuan ng kanyang hair. So after natin matapos ang kabuuan ng pagplansya ng buhok sa kanyang hair, palamigin lang po natin ng 5 to 10 minutes upang lumamig at bago tayo mag-proceed sa set number 2. Pinapalamig po natin ang kanyang hair at eto ready na po natin mga kakailangan natin pang kulay na gagamitin sa kanyang hair. Ayan. Sleece 7-77 Intense Light Chestnut Brown. Dahil nga po nag-request, andito na po tayo kung ano pong gagamitin natin developer sa kanya. Ilang percent? Ang request niya ay mas mapusyaw. So, ang gagamitin po natin ay 12% developer. Ito po ang iba't ibang klase ng Bremond na developer ng percent. May 6%. Ayan. Ito po ang 6% developer. Kadalasan ginagamit po ito. Lalo na kung marami kayong puti. Mas maganda pong gumamit ng 6% developer. Ito namang 9%. Ayan, kung gusto nyo katamtama lang ang kulay na hindi masyadong mapusyaw, pwede pong gumamit ng 9%. Kung nag-request ang ating kliyente na gusto niya na mas mapusyaw ang kulay ng kanyang buhok, o gumamit po tayo ng mas mataas na percent ng developer, 12%. Siyempre, i-check din natin ang kanyang hair. Kung aakma rin ang 12% na developer na gagamitin natin sa kanya. Kasi pag maraming puting buhok, alam nyo na, dapat 6% lang na developer ang gagamitin natin sa kanya. Kaya mag-start na po tayong magkulay sa kanya. So, ayan, dalawa po ang gagamitin natin. Medyo mahaba po ang kanyang hair. Ayan, then next, kaya gagamit po tayo ng 12% developer. Request ang ating kliyente na mas mapusyaw ang kanyang kulay ng buhok. Na-analyze naman po natin ang kanyang hair. Pwede sa kanya at bagay naman sa kanya ang mapusyaw na kulay ng buhok. Kaya pagkatapos natin pagsamahin ang pangkulay at ang developer, so halo-haloing maigi para maganda ang pag-blend ng pangkulay. Maging maganda ang kalalabasan nito pag ipinahid na natin sa kanyang buhok. Siyempre, ayan. Pag namix na natin ang pangkulay, ay isunod na natin ang set B, ang set 2, neutralizing. Lalak po para mag-straight na totally ang kanyang hair. Ginagawa ko po ay base po sa aking experience at kadalasan kong ginagawa. Yan po para sa dagdag kaalaman na rin po. Pwede pong ihalo ang pangkulay sa pang-reband. Rebanding number 2. Let's start na po sa rebanding number 2. Ayan, na-section na natin ang kanyang hair. Kumuha ng bahagyang manipis na buhok. Paalala po, wag po natin titipirin ng gamot. Tapos hindi tayo magkaroon ng back job. At sipating maigi, ayan, ang pagpapahid ng gamot sa kanyang hair. Siyempre, i-massage para siguradong lahat ay nalapatan. Bawat hibla ng kanyang hair. Dire-diretso lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang buhok. Mapapansin nyo po pag ganitong nasa rebanding number 2 na siya, malakas pong kumain ng gamot ang ganitong buhok kasi po na-plancha na natin ang kanyang hair. So, bagong viewers ko, don't forget na mag-subscribe kay Lola Kikay at tapusin po hanggang doon upang makita nyo ang result ating pagkukulay sa kanya. Talaga bang magiging mapusya ang kanyang hair pag gumamit tayo ng 12% developer? O, diba? Excited na ba kayo? Kaya tapusin hanggang dulo. Kaya pagkatapos natin kabuuan ng kanyang hair, so wait lang tayo ng 20 to 30 minutes. So, tapos na ang 30 minutes, so tara, anlawan na po natin ang kanyang hair. Kaya inalawan lang po natin siya ng tubig. Hindi po tayo nag-shampoo, inalawan lang po natin ng tubig. Munting palala just to make sure na anlaw ang kanyang buhok. Then, pagkatapos po nito ay bahagya po natin siyang i-blower. Tuyin lang po natin siya ng 70 to 80% kasi po ay magti-treatment po tayo sa kanya. Mag-hair botox po tayo. At ito po ang gagamitin natin sa kanyang pang-hair botox. At ito po kasi ngayon makapanibagong pan-treatment kit ang pag-hair botox. Bahagya lang po ang pagpahid natin ng gamot na pan-treatment kasi medyo po matapang at masakit sa mata at sa ilong. Kung hindi naman po kaya ng ating kliyente, pagmasin po natin para po sa proteksyon sa ating kliyente. Dire-diretso lang po ang pagpahid hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang buhok. Pakahalaga po ang treatment sa buhok ng mga nagpapareband.
Number 1 po kasi darang po sa plancha, hindi natin maiwasan na mag-dry ang ating buhok. Kadalasan po, package po, pag nagpariban tayo, automatic na po yan na magpa-treatment. Kaya tapos na natin mapahiran ang kabuuan ng kanyang hair, wait na lang tayo ng 45 minutes to 1 hour. So ayan, tapos na po ang 1 hour, ayan, isisil na po natin ng plancha. Po natin siya isinisil ng plancha para mag-long last ang ginamit natin pang-treatment sa kanya, ang hair botox. Ayan, ito po ang request ng ating kliyente, ang mapusyaw na pangkulay sa kanyang hair. Po, gumamit po tayo ng 12% developer. Diba ang ganda at pantay na pantay ang kulay? Alam nyo ba na mas lalong pupusyaw ito pag nasa labas tayo ng bahay at lalo na pag nasisinagan ng araw. So ayan, ito po ang result ng ating ginawang pagkukulay sa kanyang hair. Ayan, another satisfied client. Ang ginamit po natin pangkulay sa kanya ay intense light chestnut brown. At nag-hair botox po tayo kaya lalo naging shiny at malambot ang kanyang hair. O diba, kabog pa! So sa mga hindi pa po nakasubscribe, ano pa po hinihintay nyo? Mag-subscribe na po at turn on the notification bell para laging update sa mga kakikain ng Lola Kikay. Huwag papahuli, lalo na sa pagpapaganda ng hair para lagi tayong beauty! At nice ko nga po pala pasalamatan ang mga nag-subscribe kay Lola Kika. Ayan, going 8K na po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye, babush!